Kayo po ay nakatutok pa rin sa special coverage ng TV5 sa inaugurasyon ng ating ika-15 Pangulo, si Pangulong Benigno Aquino III. At merong kakatapos lang po ng kanyang 20-minute speech, no? At marami nang nagre-react sa ating journalismo page. Kung gusto niyo pong makisama sa diskusyon, pumunta lang kayo sa journalismo page natin sa Facebook, i-type niyo lang yan dun sa search box at mag-react na kayo. So, dalawang napansin natin dito, no, Paolo and Attorney Mel. Mukhang talagang nagte-trickle down yung message ni Pangulong Noy na nasa taong bayan din ang pagbabago. Kagaya ng sinabi ni Brian Edner, the only resolution to all the promises is if everyone would work together. No one should ignore what is right for the benefit of what is wrong. Tapos, sabi naman ni Chris Lorenzana, tulungan natin ang ating bagong Pangulo sa kanyang mga adhikain. Simulan natin sa ating mga sarili ang pagbabago na hinahangad. Kumilos tayo, according to Marie Chris Dioneda. At yung isa naman ay message of hope. Yung parang sana lahat ng sinasabi daw ni Noynoy, ni Pangulong Noynoy ay magkaroon ng katuparan. Samantala, balikan natin ang mga mensahe ng ating mga kapatid maya-maya lang. Puntahan natin si Maricel Halili ngayon na nasa Malacanang. Maricel. Yes, Cheryl, makalipas nga ang ilang taon ng panunungkulan ng Pangulong Gloria Arroyo, isang bagong Pangulo na ang dumating dito sa Palasyo ng Malacanang. Mga 5 minuto lamang ang nakakalipas na dumating si Pangulong Noynoy Aquino dito sa Palasyo ng Malacanang, pero agad siya So nakarating na si Pangulong Noynoy sa Malacanang. That took about maybe just 5 or 7 minutes. Mabilis yung biyahe. Oo. Balikan po natin mamaya-maya lang dyan si Maricel Halili. He's supposed to have a working lunch na kasama na ang ilan sa kanyang mga cabinet members. At ilang mga officials as well. Yes. Ang gusto nating malaman dyan, Paolo and Attorney Mel, kung talagang hindi matutuloy. Okay, andyan na po si Maricel Halili. Maricel, go ahead. Yes, Sherry, kagaya nga no sinasabi natin kanina, anumang oras mula ngayon ay lalabas si Pangulong Noynoy Aquino mula sa Premier Guest House. At kanina pagdating niya ay puno-puno na nga ng Presidential Security Group ang bagong halal na Pangulo. Mas maaga kasi siya ng mga 20 minutes bago sa kanyang working lunch. Inaasahan kasi nasisimula ng working lunch bandang 1:00 ng hapon na gagawin sa Kalayaan Hall. At pagkatapos nga ng kanilang working lunch ay magkakaroon ng isang mass oath-taking sa kanyang mga bagong miyembro ng mga gabinete sa Rizal Hall bago pa isagawa ang pulong ng mga gabinete mga bandang 2:30 ng hapon. Ito nga ang kauna-unahang cabinet meeting ng mga opisyal ng gobyerno sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Noynoy Aquino. At nakikita natin ngayon sa video na inihanda na ang mga honor guards para sa arrival honor na ibibigay para sa bagong Pangulo. Inaasahan naman na aabot na mga 250 Okay, so balikan natin si Maricel mamaya. According to her, ay iniintay na nga lang daw magsimula yung working lunch na magaganap dyan sa Malacanang. So, at nakita yung natin ceremonial na pag-akyat ng yung unang akyat niya dun sa staircase ng main hall. Pakyat doon sa may Rizal Hall at sa Kalayaan Hall. Nakita natin kanina yung iba't ibang mga nakabarong, yun yung mga PSG, no? Magkakaroon ng turnover pagkatapos ng arrival honors, no? There's an official turnover to the PSG na sila na yung mag-aalaga doon sa kapakanan and safety ng ating bagong Pangulo, Noynoy Aquino. Kapansin-pansin din kanina sa kanyang inaugural address, no? Attorney Mel, binabanggit niya yung kayo ang boss ko, no? Ako yung makikinig sa inyo. So may mga reaction tayo dito sa Twitter naman mula kay Rodney Garcia. Sabi niya, in return, we hope we can be responsible bosses as well, no? Not lording but serving. If Noynoy will do his part, so should we. So iba yung tama ng inaugural address niya sa taong bayan, no? It's like you said, may message of hope, no? Na nakuha yung mga tao. Attorney Mel, ano pa yung mga notable excerpts mula sa speech? Kahit na hindi niya binatikos yung last administration, kung titignan mo yung mga plano niya, parang indirectly sinasabi niya
nagkamali sila, itong gagawin ko. Kaya sinabi niya, nag-reference siya sa Mindanao issue. Nag-reference siya sa mga kontratista. Diba? Naaalala natin doon yung NBE, ZTE. Yes. Yung sa Mindanao issue, naaalala natin yung MOA na dineclare unconstitutional ng Supreme Court. No? Tapos sinabi niya, yung Truth Commission. Mahalaga rin yan. Parang inang sinasabi niya na hindi ko man sinabihan kayo ng diretso ngayon, etong inyo. Truth Commission, there is reconciliation if there is justice. Napaka subtle but very strong message, no, dun sa previous administration. Yung midnight appointments bumalik na naman, no, kasi nga in a way blatant, no, yung mga nangyari nung malapit nang matapos noon, appoint, no, hindi na binigyan siya ng pagkakataon na mag-appoint. Nasa konstitusyon na ang bagong presidente ang mag-a-appoint ng mga tao sa mga ating pamahalaan. So indirectly talaga pinasalingan niya itong previous administration. At kaya nga yun ang ikinasasama ng loob nitong si outgoing President Gloria Macapagal-Arroyo, no, na sinasabi niya hindi raw na-appreciate ng taong bayan yung mga nagawa niya. But on the other hand, like what you were saying, Attorney Mel, following on that thought, parang paano naman ma-appreciate yan? Was it all done above board? That is Lahat correct. ba yan ay ginawa ng malinis sa tamang paraan? Mga kontratista ba ay hindi kumupit sa kaban ng bayan? And some were even, Cherry, some were even questioning bakit inaangkin daw yung credit for a particular project, whereas noon pa sinimulan yung proyektong yon. Kumbaga, siya yung nagtapos. So may mga ganun mga comment na yung mga mamamayan natin. Yung mga voters natin, yung mga taong who trooped to the elections nung May 10, it seems that yes, they indeed are smarter, mas makilatis na sila ngayon. No, pagdating sa kanilang pagpili ng bagong leader, kita natin sa iba't ibang mga reactions talaga, they are very vocal now and they are more aware dun sa mga nangyayari sa ating bansa, yung mga scandals, yung mga iba't ibang mga sinasabing katiwalian, no? And one good thing about yung inaugural address, no, napansin ko, very specific siya dun sa wangwang. Ayaw niya ng counterflow, ayaw niya ng kotong. So these are three things na visually makikita natin kung nandun pa ba o mawawala na. And these are all tip of the iceberg. These are all symbols, or it signifies a bigger problem. So parang even if he named those wangwang, kotong cup, yan ay parang simptomas na ng mas malaking sakit. So just by saying those examples ay natamaan na niya yung talagang problema ng ating bayan. At nung isang araw, Attorney Mel, kasama ko yung mga taga-PNP, no? And yung sabi nga nila, ang nais talaga nila mabalik yung glory days ng PNP. Nung gusto nila mawala yung kotong cup na nakadikit sa kanila. No? And they're very hopeful as well with this new administration na magagawa na nila yung trabaho nila, may suporta sila, at yung tiwala ng taong bayan babalik na sa kapulisan natin. Patungkol dyan sa PNP, ang ganda nung sinabi niya tungkol sa mga sundalo at sa PNP. Sinabi niya, hindi tama na ang nagmamalasakit ay ang kinakawawa. Parang inong message niya sa ating mga sundalo at sa ating mga PNP. So meron siyang way to say what he wants in a very beautiful way. No? Kaya, at isa pa, kung gusto niya ma-relay ang message niya sa siguro mga foreigners na nasa audience at nakikinig buong mundo, ini-English niya. Yes. Kaya patungkol sa economy, sinabi niya, we will make sure that there will be a level playing field for all investors. In-English niya para maintindihan siya. Pati dun sa part about yung no reconciliation without justice, very firm siya doon. At talagang gusto yung marinig ng mga leaders na nandun, di ba? Na ganito ang aking leadership. No? Totoo. I will not tolerate this kind of Kasi nga, behavior. ang reklamo ng mga foreign investors ay ang Pilipinas, pabago-bago ang mga regulasyon. Yes. Hindi na natuon sa isang pamamaraan. Kung nagbabago ang ihip ng hangin, magbabago rin ang regulasyon. Kaya walang stability. Na naka-turn off ng maraming mga investors. Totoo yun, oo. Okay, at yun nga, sa ating mga journalismo at sa Twitter natin, nakikita natin na yung sentimiento talaga ng sambayanan, na-appreciate nila itong parang humility ng naganap na speech, no? Kauna-unahang speech ng ating bagong Pangulo, na he brought himself down to the level of the Filipino people when he said, magkakasama tayong natatraffic, magkakasama tayong nakaka-experience ng ganito, ako rin. So ito yung hopefully mga tao na pag sinasabing lead by example, na he will be the embodiment of that.
na he will really lead by example. Kung nyari nga, walang wangwang, titigil ako sa trapiko, hindi pa siya Pangulo, yun na yung pinapakita niya. So ang tanong dyan, gaano katagal maglalast yung ganong klaseng behavior? Diba? Kasi kailangan niya panindigan yan. He started it that way. Dapat all the way, 6 years from now, ganun pa rin. Naalala ko nga yung sinabi ni Pangulong Erap dati, yung kanyang very quoted na walang kakamag-anak. Yes. Walang, Huwag niyo akong susubukan. Huwag niyo akong susubukan. Very strong words at the start of his tenure then. Pero siguro talagang sa simula, you have this determination to do something for the country. But yun na nga, paano ang follow through. And we have to help him with this. Tsaka pa paano sinabi ni Pangulong Aquino na nakaka-assure kayo na hindi ako mangloloko. Ang sabi niya, I am blessed by this legacy. Legacy ng kanyang mga tatay at nanay, si Ninoy at ni Cory. May iniwan sila sa aking legacy, hindi ko yan sisirain. Iyon ang kanyang assurance. No? Ang galing. Yun ang pang malapit na siyang matapos nung sinabi niya yun. At ito, kasalukuyan makikita natin sa ating mga screens. So in the bigger frame, ayan po yung photo op with the first family together with the other Aquino relatives. No? They're having it by the steps. And nakita po natin, ayan na, sila Baby James, sila Josh, ayan po. Very casual lang pagtitipon-tipon dyan sa may hagdan, no? Abangan din natin mamaya, Paolo, kasi ang sabi yata ni Balsi, dahil sa dami ng mag-a-attend dyan sa working lunch, ay baka hindi na magkasya ang mga guests. And I think she volunteered na hindi muna a-attend yung mga magkakapatid para bigyan ng espasyo yung ibang mga guests. Ano? So we'll see if they really will maybe just remain in the guest house during that working lunch. May mga nagbanggit rin sa Twitter kanina, balikan natin yung ceremony doon sa inaugural, bagong inaugural address niya. No? Sabi ng mga tao, bakit daw, attorney, si Pinoy daw, habang nakasaludo si PGMA, nakaganon siya sa kanyang dibdib. Yung kanang kamay niya sa dibdib, habang may parang hymn. May military hymn na tinutugtog. Anong dahilan po nun? Hindi pa siya commander-in-chief nung oras na yun Kaya kamukha siya natin, tuwing naririnig natin ang pambansang awit, niligay natin ang ating kamay sa puso natin. Iyon ang kahulugan nun. Binibigyan niya rin ng respeto yung katabi niyang Pangulo. Dahil siya yung commander-in-chief at that time. So ito po, kita po natin sa ating mga video, no? Another very good video kanina, Paolo, yung kinamayan ni President Noynoy si Supreme Court Chief Justice Renato Corona pagkatapos ng kanyang speech. Alam natin na days before this, hindi inaasahang dadalo si Chief Justice Renato Corona. In fact, marami sa mga nakita natin on stage ang hindi natin po inaasahan na darating. And most of them are saying, busy ako or wala pang imbitasyong dumarating. Kaya hindi sila makapagsabi kung pupunta nga ba sila o hindi. Which is true kasi hindi ka naman pupunta sa inauguration unless you're invited. Of course. Diba? Hindi mo pwedeng, importante akong tao, pupunta ako dyan, pero wala akong invitation. Hindi pwede yon. So, apparently, itong mga personalities na dumating, na hindi natin inaasahan dumating, nakatanggap ng imbitasyon. Nakita ko pa nga yung dating Senador Jovito Salonga Tanda na niya, pero nandun pa siya. Ilang inaugurasyon na kaya ang witness ni former Senator Jovito Salonga. Dami na siguro. Ngayon, nandun na sila sa outdoors, no? And I think there's another photo op together with the first family. Ang buhay ng first family, syempre, magbabago din yan, no? Bantay sarado na sila ng PSG, may sarili silang mga detail, no? At hindi lang sila pwede punta kung saan-saan. Just like yung previous administration natin, kung saan naitalang halos 3,000 trips po ang mga pinuntahan nila, nakasama ang PSG, no? Including 25 foreign ones. And as Pinoy mentioned early on, no, na bago itong inauguration, hindi daw siya mahilig bumiyahe. Bilang na bilang lang daw yung mga biyaheng nais niya. In fact, yung passport daw niya, at that time, nung unang na-interview natin siya, nalala mo, Cherry, sabi niya, expired yung passport niya. Pero binigyan siya agad ng DFA ng bagong passport yata. So ayan po, we have President Noynoy Aquino walking the red carpet. At dun sa ating smaller screen, kanina nakita na rin natin ang Pangulo Gloria Macapagal-Arroyo. Now, the former President Gloria Macapagal-Arroyo is already in Pampanga. Kasama na po ang kanyang mga kabalin at ang iba pa na inaasahang, ibang mga opisyal na inaasahang mag-oath-taking sa araw na ito. Yan parang sinasabing safe haven ni PGMA, yung Pampanga, no, na
madalas daw siya pumunta doon at nagtataka yung mga tao, bakit doon, bakit doon? And sabi nga ng mga insiders, it's where she seeks solace and comfort apparently sa kanyang from mga all of these things that are kababayan. happening. So sa ilang sandali, ang magiging oath-taking naman ni Gloria Macapagal Arroyo bilang kongresista naman. So ito po, we see Pinoy, second salute na po na yan. At ayan po, the cannons are being fired. Dito na rin ba magaganap ang ang turnover ng PSG? Yung PSG, no, may sarili silang detail, kumbaga. So gaya na sinabi natin kanina, Cherry, no, yung turnover sa PSG, no, na siyang mamamahala o mamumuno doon sa safety ng ating bagong Pangulo ay naganap na. Napakahalaga na yung mga tao sa PSG detail mo ay katiwala mo, kakilala mo. No? Kung kaya't hindi lahat ng mga dating miyembro ng PSG ni dating Pangulong Arroyo ay mananatili doon sa kanilang mga detail. So ngayon, nakita po natin, ayan, no, yung sa live pack natin from Pampanga, nagaganap ang oath-taking ni Congressman Arroyo. At doon naman sa ating malaking screen, ang one of the first acts of the President as on his first day as President of the Republic of the Philippines. So we see former President Gloria Macapagal Arroyo, and we see, of course, President Noynoy Aquino. Ayan po, he's walking the red carpet in front of yung iba't ibang mga kawal. Si Pangulong Arroyo ay inaasahan ngang manumpa dyan kay former Representative Edna Chura na nakaitim on her right. So ang nakikita po natin dito, no, ay two beginnings. One over there is the beginning of Gloria Macapagal Arroyo as Congressman of Pampanga. And the bigger screen naman, kita natin ang pagsisimula ni President Noynoy Aquino bilang pang-15 Pangulo ng ating bansa. At ito talaga yung masasabi nating image ng pagbabago. Simula ng pagbabago. Ayan po, mukhang magsisimula na yung panunumpa ni Gloria Macapagal Arroyo bilang congressman. Yan yung sinasabi mga ruffles and flourishes ng mga honor guards natin, which immediately follows yung 21 gun salute kanina with the cannons. And ito. Takpan nyo nasa likod nyo. Takpan nyo nasa likod nyo. Huwag lang kasi boboto nila ka iboboto. Sherry, mukhang totoo nga yung sinabi mo kanina, no, na hindi nasasama yung ibang miyembro ng First Family doon sa lunch with the cabinet
officials, no? We heard them saying bye, no? Oo, nag-goodbye sila. We're just here, parang gumano ng sinabi ng ilan sa kanila. At sa Pampanga, nakikita natin, is sa communion, Okay. nagmisa muna, no? Nagmisa muna, oo. Yun naman ang nakagawian ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. So tuwing meron siyang event dyan sa Pampanga, ay sinisimula ng isang misa. Cherry, Paolo, nandito nga tayo sa Bren Giao Convention Center sa San Fernando, Pampanga, kung saan mapatapos na itong misa na idinadaos nga dito para sa mga opisyal o local officials ng Pampanga na mga nanalo noong eleksyon. So kasama nga dito si Pangulong Arroyo. So pagkatapos itong misa na ito, Cherry at Paolo, ay magkakaroon nga ng mass oath-taking ng mga opisyal. Pero siyempre pinaka-centerpiece ay ang pag-oath ni Pangulong dating Pangulong Arroyo. At kasama niya nga rito ang kanyang ang first family dati, no? Ngayon ay hindi natin pwede sabihin na first family, kundi si First Gentleman, si Mikey, si Dato at si Luli. At syempre ang kanyang dating official family o yung mga members ng cabinet niya na sumakay nga sa bus kasama niya papunta dito. So kanina napag-usapan natin, Cherry at Paolo, na dediretso na dito ang Pangulo pagkatapos sa grandstand. Pero ang nangyari, pumunta ito dyan sa palasyo muna, dumano sa Kalayaan Hall para sunduin dahil nandoon pala si First Gentleman Mike Arroyo. Sumakay sila ng bus kasama ng mga cabinet secretaries at dumiretso na nga dito. Ang nagsiselebrate itong mass ay si Pasano Aniceto, ang Archbishop dito sa Pampanga na kilalang maka PGMA or CGMA talaga mula pa noon. Cherry, Paolo. Thank you, Jovi, Francisco. Yan, live mula sa Pampanga gamit ang ating live pack, no? At yun nga, I think lalo sa ating nasa media, no, mahirapan tayo to adjust in the next few days dahil si PGMA, hindi na pwedeng tawagin PGMA, CGMA na. So, Cherry at Paolo, babalikan na lang namin kayo kapag nagsimula na ang official oath-taking ni CGMA dito sa Pampanga. Okay, Jovi. Alam mo, it's ironic. We were just talking to Jovi kanina lang. At nandun siya sa Malacanang dito sa bigger screen kung saan si dating Pangulong Gloria ang Nakakalito. nandoon kanina. Hindi ba na ngayon ay si Pangulong Noynoy Aquino na at nagbigay bugay siya dun sa larawan ng kanyang ina, no, na kanya talagang pinahalagahan dun sa kanyang speech din. Ang ano dyan, nakakatuwa dyan is maraming nagtataka. Kasi di ba normally when you leave office or pag iba na yung ano mo, kunyari ordinary citizen ka na, you're still addressed by your highest position na last hinawakan mo. So in the case of CGMA, ang tawag ba sa kanya, dating Pangulong Congressman Gloria Macapagal-Arroyo. Kasi meron siyang, ganun ba yun, attorney, may incumbent position na siya, so we'll call her with that incumbent position. Kasi ito ang unang pagkakataon na ang isang presidente naging congressman eh. Kaya tayo Step nalilito down. kung anong gagawin ang tatawag natin sa kanya. Is that technically a demotion? Well, kung titignan mo, parang technically a demotion because from a national and even international From the recognition, highest, di ba, you position. become a little bit parochial, ano? Kung ano na lang, Congress, yung concern na lang ng distrito mo, ang yung concern, no? Yun. And right now, ayan po, ang shift of power is now with President Noynoy Aquino as symbolically pumasok na siya sa palasyo at in a matter of siguro 1 hour, no, when he left there, President-elect pa lang siya, pagbalik niya sa loob, iba na. Siya na ngayon ang Pangulo ng ating bansa at yan na ang, well, di pa natin alam kung yan maging official residence, no? But of course, Malacanang is the symbol of power, is the seat of power ng buong Pilipinas. At nakikita po natin, ayan po yung mga honor guards, no, doing their parade and pagbibigay pugay nga sa bagong Pangulo ng ating bansa. Si Maricel Halili ay kasama natin live. Nandyan siya sa Malacanang. Maricel, anong update naman natin dyan? Maricel? Yes, Paolo, nag-alisa na nga yung mga honor guards mula dito sa open area at pumasok na nga kanina lamang ang bagong Pangulong Noynoy Aquino sa palasyo ng Malacanang para nga dumalo sa
working lunch kasama ang kaniyang mga miyembro ng gabinete. At kanino nga ay nakita pa natin ang pamangkin nito na si Joshua, ang anak ng kapatid niya na si Chris Aquino, na parang humahabol pa papasok doon sa main palace. At hinabol na nga lang ito ng kanyang yaya dahil mukhang hindi nga sumama ang mga kapatid ng bagong Pangulo papasok doon sa Kalayaan Hall para sa working lunch. At sinasabi nga na bukod dito sa mga miyembro ng gabinete, ang kabuang number ng mga visitors sila ay nasa 250. Dahil bukod nga doon sa mga official ng cabinet, inimbitahan din daw nila yung ibang mga volunteers at mga kaibigan ng pamilya Aquino na tumulong noong nakaraang kampanya. At syempre pang isa-serve daw ay Japanese cuisine dahil isa daw ito sa mga paboritong pagkain ng Pangulong Aquino. Pagkatapos nga ng kanilang working lunch ay magkakaroon ng mass oath-taking ang mga bagong opisyal o itinalagang opisyal ng gabinete ng Pangulong Aquino. At pagkatapos ito ay magkakaroon sila ng cabinet meeting. Ito ang magiging kauna-unahang cabinet meeting sa ilalim ng bagong administrasyon. Cherry, Paolo? Meeting din. Hugi, maraming salamat sa iyo. Si Maricel Halili po ay nakaantabay ng live dyan sa Malacanang dahil si Jovi Francisco nga, nag-ano na rin tayo. Oo. Nag-road trip, pumunta ng Pampanga, Yes, no? at nagpalit na rin sila ng assignment. Nandun naman siya ngayon sa Pampanga kasama si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. We're still getting used to calling her Oo. former president. Hindi pa siya nanunumpa. So, Congresswoman-elect pa rin yata ang tawag sa kanya, technically. So, a lot of these terms. So, but, ayan po, nakita po natin the shift of powers now with Noynoy Aquino. At ngayon, nasa palasyo na po siya. At sa ilang sandali na magaganap ang lunch, followed by yung oath-taking, mass oath-taking ng kanyang gabinete at ng ilang mga opisyal. At siyempre, mamaya din, hindi kami magbibitiw. Siyempre, tututukan din natin yung mga iba't ibang mangyayari doon mismo sa palasyo and the other events, no, especially yung inaabangang People Party. The street party. Okay, magbabalik po ang special coverage ng TV5 sa pagbabago, ang inaugurasyon o ang unang araw ng bagong Pangulo ng Pilipinas. Diyan lang po kayo. Nagbabalik ang special coverage ng News 5, ang Pagbabago 2010, ang panunumpa. Kakamustahin natin ngayon ang Quirino Grandstand. Nandun si Ina Zara. Makalat ba, Ina? May mga tao pa ba dyan? Cheryl, sa mga oras na ito ay unti-unti na nga nagdi-disperse yung mga tao dito. Bagamat yung iba sa kanila ay pinilit pa na makaakyat hanggang stage. Pero Cherry, balikan natin yung naging speech kanina, yung inaugural speech ni Pangulong Aquino, kung saan pinagmalaki niya yung kanyang pagiging mabuting kuya at mabait na anak. Kagaya nga ng inaasahan ay nabanggitin niya yung kanyang mga magulang na sina dating President Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino. At one point ay sinabi pa ni Noynoy na bubuhayin nitong muli yung emergency employment project ng kanyang namayapang ina. At syempre tawag pansin, Cherry, yung binitawan niyang salta kanina kung saan sinabi niya na wala siyang karapatang kalimutan yung mga nagkasala sa bayan. Ang basa natin dyan, Cherry, ay tila babalayan sa nakaraang administrasyon na binatikos nga dahil sa sobrang dami ng kontrobersyang kung saan sangkot yung kaban ng bayan. Sumentro din yung talumpati ng Pangulo sa magiging laban nga niya sa korupsyon. Kung saan sa isang punto ay malaman din yung naging pahayag ni President Noynoy na taong bayan daw ang nagdesisyon na tapusin ang kanilang pagtitiis. So again, this gives us an impression, Cherry, na parang tila patama ito sa nakaraang administrasyon. Cherry, all in all, yung 21-minute speech was clearly delivered at yung mensahe base na rin sa mga nakausap nga natin dito sa Quirino Grandstand kanina, doon sa mga nakinig ay madali naman daw nilang naunawaan. Pero kapansin-pansin din, Cherry, na sa dinami-dami ng mga binitiwan niyang pangako, ay hindi naman siya nagbigay ng detalye kung paano niya ito aabutin o kung paano ito ma-achieve. Nakausap naman natin si Representative Roy Logoles at ang sabi nga niya ay normal lamang daw na sa inaugural speech ay hindi na masyadong nagbibigay ng detalye ang Pangulo. Inihalin tulad pa nga niya sa ginawa ni US President Kennedy kung saan sa isang inaugural speech nito ay sinabi nito na
magpapadala raw sila ng tao sa buwan, pero without saying how, kung ano yung detalye, kung papaano. Pero sa ilalim ng administrasyon niya ay nagawa niya ito. Okay. Maraming salamat sa iyo. Si Ina Zara po live mula dyan sa Quirino Grandstand. Samantala, puntahan naman natin ngayon sa Pampanga. O mamaya-maya, dahil hindi pa nagsisimula ang oath-taking sa Pampanga ni Congresswoman kaya Congresswoman-elect Gloria Macapagal Arroyo. Ayun, nakakalito pa rin, ano, Attorney Mel? Pag-usapan naman natin, Attorney Mel, si Vice President Binay, no? Siyempre, alam natin, bidang-bida si Noynoy sa araw na ito, no? Pero pag-usapan natin si Vice President Binay, very vocal siya, sabi nga niya, na hindi siya magiging puppet, hindi lang siya nakatingala doon sa Presidente. Tinanong namin sa inyo kanina, ano ba talagang power ng Vice President? Yun nga ang pinakamahalagang role ng Vice President is talagang President in waiting siya. Dahil sabi rin nga sa Constitution, the President may give him a cabinet position. Doon sa sinasabi ng Constitution may give him, pwede rin yun may not give him. At pwede rin tanggihan. At pwede rin tanggihan kasi kung binibigyan mo naman, tinatanggi, hindi mo naman pwedeng maipilit. Ano? Kaya siguro ang pinakamaganda, kung hindi siya tatanggap ng isang cabinet position, ang pinakamagandang gagawin niya ay parang maging devil's advocate, no? Pero siguro, yung access niya sa presidente, gawin niya na lang, i-maximize niya na lang. Ang advantage, kumbaga. Oo, pupuntahan kita, Mr. President, kasi sa tingin ko, itong bagay nito dapat maghinay-hinay tayo, o ito dapat gawin mo. Siguro, At saka sa dami ng kakayahan ng Vice President, hindi ba? Noon din naman si Vice President Binay na talagang napakasipag na tao na nag-iikot at hindi rin nagpapahinga. So I don't think makukontento lang din siya ng nakaupo lang at wala masyadong trabahong ginagampanan. But Vice President Noli De Castro was one of the more active. Yes. Vice Presidents. Ang sinasabi ko nga sa inyo kanina, kung hindi kukuha ng portfolio si Vice President Binay, magiging kamukha siya ni Macapagal, nung Vice President si Macapagal ni Garcia. Ganun rin si Macapagal, wala siyang portfolio. Kasi ang mga nanalo ng Nationalista Party si Garcia. Pero si LP yan LP si Macapagal. So para siyang naiwanan, hindi siya binigyan. So ganun lang siya, naghintay siya hanggang matapos ang termino ni Garcia at siya naging presidente. Yung budget kasi as Vice President is like 107 million lang yata. Very, very limited, no? Parang sinasabi ng mga tao, mas powerful pa si Binay nung Makati Mayor siya. Palagay ko nga dahil mas malaki ang income ng Makati in relation to But sa budget. it's not like they lost the power dahil hawak pa rin naman yan Hawak ng pa rin kanyang ng mga anak. Binay ang Makati. Hindi Oo, ba? that's true. Pero kagaya ng sinabi mo kanina, Attorney Mel, hindi yung mga nagiging vice-presidente na naging presidente, mas marami sa kanila ang hindi na halal. Oo. Kung titingnan mo ang history ng ating mga vice president, mas madaming vice president ang naging presidente dahil sa process of succession at pagkatapos tumakbo silang presidente compared sa pang-una nilang pagtakbo ng presidente. Si Osmeña dahil namatay si Quezon. Si Quirino dahil namatay si Rojas. Si Garcia dahil namatay si Magsaysay. Tatlo na yun. Si GMA dahil napatalsik nun si President Erap because of People Power 2. At sa lahat ng mga vice-presidente, dalawa lang ang vice-presidente na naging presidente pagkatapos natapos yung term ng presidente. Si Macapagal nung natapos si Garcia at si Macapagal nung natapos si Garcia at meron pang isa na hindi ko na matandaan ngayon, pero lahat ng other president, either hindi sila nanalo, hindi na sila tumakbo, o walang pagkakataong tumakbo. So in other words, si Vice President Binay could be working on the numbers, on the statistics. The odds are pretty much in his favor. O wag naman sana mangyari, pero if you're relying on the statistics, mas nagiging presidente ang vice-presidente sa proseso ng succession sa history ng Pilipinas. Kaya nga ito rin naman yung ine-emphasize niya Vice President Binay kahit nung kampanya pa na makakatulog ng mahimbing ang Pangulo kung siya ang Vice President. Balikan muna po natin si Joey Francisco ngayon sa mga aksyon dyan sa Pampanga. Joey. Cherry Powder nagsimula ng itong seremonya ng oath-taking dito sa Pampanga kung saan inaasahan na isa si Pangulong si Congresswoman
Gloria Macapagal Arroyo sa mga mag-oath taking kasama mga local officials ng Pampanga. So ngayong mga oras na ito ay nagkakaroon lamang ng short invocation bago tawagin sa stage. Kanina in-explain, pagkatapos ng misa, in-explain sa mga nandito ngayon kung ano magiging pagkakasunod-sunod. Unahin muna yung mga municipal positions, pagkatapos ay mga congressman o mga congresswoman. Una sa mga tatawagin doon sa hanay ng mga kongresista, si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. So sa ngayon ay katabi o nasa hanay ng Pangulo si Honorable Antonio Eduardo Datsura na siyang mag-a-administer ng oath sa mga opisyal dito sa Pampanga. Sa po ay ang Supreme Court Associate Justice na naatasan o hinilingan ng mga local officials ng Pampanga na mag-administer ng oath sa kanila. Sa ngayon, habang nagdadasal ay nasa likod naman ng Pangulo ang mga miyembro ng kanyang pamilya at hinihintay nga lang ang pagpalit niya sa stage dahil ang instruction ay dapat daw ay nandoon sa stage ang mga kapamilya o mga kaanak ni CGMA kapag nag-take na to ng oath sa stage nga. Paolo at Cherry. Francisco live, via live pack. Yan po, sa Pampanga po yung eksenang yan, no? At sa ilang sandali, babalikan natin si Jovi Pardon sa panunumpa ni CGMA. Napakabilis sa mga pangyayari. Kanina lang si Jovi at si Pangulong Arroyo pa kanina ay nasa Malacanang, kausap natin. Ngayon nanunumpa na siya or manunumpa na siya bilang kongresista. Bibilangin natin ngayong araw na to, Paolo, ilan na magkakamali sa pagbigkas ng bagong titulo ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Medyo nakakapanibago pa. Oo, dating Pangulong Congressman Gloria Macapagal Arroyo. Congresswoman-elect kasi hindi pa siya nanunumpa. Ay, Attorney, sa araw na ito, pwede na bang magbigay ng executive order ang bagong Pangulo? Pwede na. Yan ang kanyang karapatan. Ang executive order, hindi kailangan niya ng consent ng Congress. No? Ang executive order, talagang kapangyarihan niya ng presidente natin. So ano masasabi natin naging first official act ng ating bagong Pangulo? Ang magiging official act niya, talagang hustuhin na ang kanyang kabinete, mag-take na sila ng oath of office, at pwede nilang sabihin, sige, magtrabaho na tayo ngayon. Oo. Yung Freedom of Information Bill, alam natin medyo pinatay, no? Nung June 4, I do believe yung date na yon. Sabi nila na ang bagong Pangulo ay may power to execute an executive order, no? Pero siyempre maiiba lang ng konti yung laman. Posible ba talaga yun? Ang freedom of expression ay nasa konstitusyon natin. Para magkalaman ng freedom of expression, mas matatag kung talagang batas ang gagawin dyan. Kasi kung executive order lang yan, siguro mas walang bite yan eh. Walang bite, hindi siya makakapag-penalized, kung i-violate niya ito, ipakukulong kita, walang ganun doon. Basta sasabihin Multa lang, pwede ba yun? Hindi rin. Hindi rin pwede Oo, multa. kaya pwede niya sabihin, we will encourage you that your offices should be encouraged to reveal whatever the media wants to reveal. Pero kung hindi sinunod, maybe administrative sanction lang. Ikaw, suspended ka. Ikaw, Mas may ngipin kung batas talaga. kung mas mahalaga talaga kung may batas. Kaya nga ang presidente natin, siya rin ang legislative leader. Kaya hintayin natin yung kanyang State of the Nation address. Kasi doon yun na i-delineate kung ano mga priority legislation niya. Sana isa yan sa maging priority legislation niya, yung Freedom of Information Act. Siya ang mag-pupush niyan. Oo. Yung sinasabi nga sa SONA, doon nga niya babanggitin pagkatapos ng pagsasaliksik kung ano ba yung tunay na state of the nation. Totoo yun. Totoo yun. Doon sa SONA, ilelay daw niya ang agenda niya, sasabihin niya in a little bit more detail kung paano niyang gagawin. At kita niyo naman doon sa mga ibang SONA ni GMA, no? Meron pa siya mga props ng konti na si Mang Juan, no? Ayan ka, galing mo, no? Meron ka ng trabaho. May paper boat, May bangkang paper papel. boat. So, doon na medyo magkakaroon ng meat, kumbaga, ang kanyang direksyon sa kanyang pamumuno. Baka may iPad at touchscreen si Pwede rin. President Noynoy sa kanyang SONA. At so normally, nandun ba yung game plan? Doon niya rin-reveal ang game plan sa taong bayan pag sa SONA? Oo. Doon niya re-reveal ang game plan, ang tinatawag nating roadmap. Roadmap, dito na ako patutungo sa patungkol sa construction. Ito ang paggagawa natin. Patungkol sa education, maglalaan na ako sa budget ng ganito. Patungkol sa mga sundalo, ang housing nyo, aasikasuhin na natin. Patungkol sa environment, madami tayong gagawin para mga
sanctuary dyan na hindi dapat natin gagalawin na. So, doon niya talaga isasabihin kung ano talaga ang roadmap ng kanyang administrasyon sa taong darating. And when it comes to SONA, meron bang takdang araw dapat yan? Is there a specific number ng SONA na pwede sa isang taon? Ang naging tradisyon dyan, once a year lang yan, di ba? Every opening ng Every opening, Congress. yes. Oo, kasi every opening ng Congress, parang, since he is the legislative leader, he sets the agenda. He asks the Congress to... Ito sana ang mga ipatupad natin Totoo ngayon. yun. Oo, ito ang Okay. priority legislation. The first 100 days, gaano nga ba ka-importante yan? Pag-uusapan po natin sa pagbabalik ng ating special coverage. Pagbabago 2010, ang panunumpa. Diyan lang po kayo. Nagbabalik po ang special coverage ng TV5 sa Pagbabago 2010, ang panunumpa. Kasama pa rin natin sa studio si Attorney Mel Santamaria. Pinag-uusapan natin kanina, sir, yung unang magiging official, o ano yung unang naging official act ng Pangulo, and one of this will be the oath-taking ng kanyang mga opisyal at gabinete. Mass At, oath-taking. Oo, and shortly, by July, makakarinig na tayo ng SONA mula sa Pangulo. What do we expect from that? Wala pa naman siyang 100 days by then, ano? Kaya nga, siguro nasuri na nila yung mga pagkukulang na hindi ng previous administration, nasuri na rin nila kung ano dapat ang gawin para maayos tong gobyernong ito, at they will set now the parameters, the agenda to achieve all those things. Ito na yung mas detalyado Oo, kung paano natin mararating yan. Yes, and this is in line with the spirit of that inaugural address, no? Mayaman tayong walang korupsyon, at lahat ng mga bagay na sinabi niya ngayon. Kaya napaka-importante, madaming mangyayari sa mga susunod na panahon, sa mga araw. Sa ating journalismo page, no, Paolo, may nagsabi si Noel Bondoc Uwahe na it's my first time to hear an inaugural speech like that one of Noynoy's. Firm, you can feel its sincerity and strength. I hope and pray that all of the things he said or promised in his speech will come true. Si Boyche Lavares naman, Noynoy called us boss. Sana lahat tayo maging leader sa ating actions, be a good follower bago tayo maging leader. Ilan lang po yan sa inyong mga post, at kung gusto nyong makisama at marinig ang inyong boses sa journalismo page lang sa Facebook, ilalagay nyo lang po yung journalismo doon sa search box sa Facebook. So, Attorney, the next few days, crucial na crucial yan, no? Ipapakita na ni President Aquino na he means business. Totoo yan. Oo. Siguro, maaaring isa sa mga unang gagawin niya, yung composition ng Truth Commission na yon. So ngayon, alam lang natin si former Chief Justice and Ambassador Hilario Davide. So siguro makikita na natin Ang kung ano yung mamimili ba nun, composition doon. attorney, si President Noynoy or si Chief Justice Davide? Well, si Noynoy ang mamimili siguro in consultation with Chief Justice Davide. Siyempre, si Chief Justice Davide rin naman, gusto niya kampante siya dun sa kanyang mga kasama. Pero siya talaga ang mag-appoint. Alam mo yung Truth Commission, ano yan eh? Natatandaan niyo yung South Africa nung tinanggal na nila yung apartheid. Nung naging presidente na si Mandela. Okay. Ang unang ginawa niya is to establish a Truth Commission to record, to ask, produce all evidence, no, sa mga undue discrimination nung araw noon na yung mga blacks na discriminate. Nung 1986 revolution, nung nag-power na si President Cory, sa lahat ng mga bagay na dapat nang gawin, iyon ang hindi niya nagawa eh, yung Truth Commission. Pinahablan niya lang yung mga crony ng dating mga presidente, no? Yung mga nagtayo siya ng PCGG, nagtayo siya ng mga commission rin para lang mag-investigate, pero hindi Truth Commission. So, sa tingin ko, merong gusto mag-create ng president to si President Noynoy. Kasi itong Truth Commission is a recording of a historical past, which is so that has affected the country in a very negative way, so that the future generations, no, will go back to this Truth Commission
that memorialize all these things and say, oh nga, no, ganun na nangyari noon, dapat hindi natin gawin ngayon. So habang gumagalaw kami at pinaplano namin ng gobyerno, merong isang komisyon dito na tumitingin sa nangyari noon. Maganda yun, tama, para oo. makatingin tayo so that we can look forward. Oo, yes, tama. Ilan ang magiging komposisyon ng Truth Commission at saka anong pangil niyan? Can it penalize? Maganda yun. Yun nga yung, pwede niyang gumawa ng isang executive order ngayon. Ito ang Truth Commission. Ito ang mga tao dyan. So, pwede sila sigurong humingi ng some legislation sa Congress sa kanyang State of the Union address na sabihin na bigyan tong kapangyarihan na mag-summons and magsampina. Things like that, di ba? Bigyan na natin ng meat ito. Ito ang isa sa aking sinabi sa inaugural address. Tulungan niyo ako. Pero at the end of the day, bagsak pa rin yan dun sa Supreme Court. Hindi naman. Hindi naman babagsak yan sa Supreme Court. Ngayon, kung sino ang mga taong sinampina o iniimbestigahan, yung mga taong yun ang pwedeng umakyat sa Supreme Court at questionin kung bakit sila nasama sa investigasyon. Yun, ganun. Similar ba yan sa fact-finding commission noon? Similar yan sa fact-finding commission, pero ang Truth Commission in the international sphere, no, it's a little bit higher in its concept, no? Because, as sabi mo nga, Cherry, no, you look backwards so that the future will learn. Everything will be memorialized. Sa South Africa nga, yung Truth Commission nila nagkaroon ng parang museum. Yung mga students will go there and say, oh my God. Ang naalala ko kasi, attorney, yung Agrava Commission, na hindi masyadong naging successful dun sa kanilang findings. So ano ba yung mga ganitong tinayong mga komisyon na naging matagumpay? Meron ba tayong dito maalala? Yung mga, si GMA, nag-constitute rin naman commission doon sa mga Oakwood mutiny, di ba? Yes. Yun lang ang natatandaan ko sa fact-finding commission na tinayo niya. But as you said, the Truth Commission is higher, no? It has a more Mas mingipin. moral. Palagay ko, yun ang gagawin Ground. isa yan sa gagawin ni President Noynoy sa kanyang State of the Nation. Bigyan yung teeth itong gagawin kong Truth Commission. Ayoko lang itong parang nagkokolekta lang ng ebidensya. Gusto ko itong may power to sa PINA or summons. So today will be maybe a day of celebration. Hindi pa naman siguro natin inaasahan na magtatrabaho in a very strict sense, no, ang ating bagong halal na bagong paano ba yun? Institute, bagong talagang pangulo ngayong araw na ito. At may party pa mamayang gabi, hindi ba? Oo. So baka bukas na bukas din siguro ay magsisimula na siya ng kanyang pagpupulong ulit sa kanyang gabinete pagkatapos ng araw na ito. Yung 4 p.m. na magsisimula yung sinasabing People's Party dyan sa Quezon City Memorial Circle. Pero inaasahan na darating ang Pangulo. Of course, hindi sila nagbibigay ng specific na oras, no? Pero inaasahan na darating siya sometime between 9 to 9:30 p.m. At kausap ko nga si Colonel Dizon, yung head ng PSG niya, at sinabi sa akin na maraming mga bagay ang dinisalaw na nila na dati parang hinahayaan lang. Ngayon, marami silang mga binago doon sa nais na programa sana doon sa mamayang People's Party. No? First, they wanted sana na mayroong handshake with the crowd. No daw yon. So tinanggal doon sa programa. Security Oo, nightmare may parang photo op daw. One of the nightmares ng PSG, lagi lang sinasabi, is kapag gabi at hindi na makita yung mga tao, tapos dadaan yung Pangulo doon sa nakahilerang mga audience. Sobrang takot daw sila sa mga ganang sitwasyon. Next, yung hagdan sa harap ng stage, pinalagay sa tabi. Kasi baka yung mga tao matempt silang umakyat, no? And ayaw rin natin siyempre mangyari yun. Ngayon, balikan natin si Ina Zara na sa Quirino Grandstand siya. Tingnan naman natin kung anong naiwan ng mga tao dyan sa lugar. Ina? Yes, Paolo, nandito na nga tayo sa Quirino Grandstand at sa mga oras na ito ay isa-isa nang nililigpit yung mga monoblocks na nandirito. At Paolo, may nakita rin tayo na mahabang pila kung saan makukuha nila yung kanyang libreng pagkain, courtesy of course ni Pinoy. Ganito yung itsura niyan, Paolo, Ito yung sample ng pagkain na pinapamigay dito ngayon. Meron siyang kanin, 2 siomay at mga ilang hiwa ng pork chop. Nakikita natin sa stage doon nakapila yung mga tao at doon nila kinukuha yung libreng pagkain na yan. At kanina nga ipinagkaguluhan yan ng mga dumalo dito para manood sa inaugural speech ni President Noynoy. Kasalukuyan na rin nililigpit yung mga upuan dito, Paolo, yung 600 na monoblock
ay isa-isa ng pinapatas para dalhin doon sa kumpanya kung saan nila ito nirentahan. Inaasahan na by 3 p.m. Paolo ay makiklear na itong Quirino Grandstand dahil noong nakausap natin si NCRPO Chief General Roberto Rosales, ang sabi niya ay yung security group na nandito at nagbabantay sa Quirino Grandstand ay dadalhin din pala mamaya doon sa Quezon Memorial Circle kung saan naman gaganapin yung street party para kay President Noynoy. Paolo? Ina? Yes, Cherry? Oo, parang nakikita natin na yung iba dyan ay nakabukas na ang kanilang mga payong. Is it raining there right now? Is it drizzling? Cherry, napakainit ng panahon dito. Kung kanina nga ay medyo umaambon, medyo maulan yung panahon at halos maputik na yung lawn area dito sa Quirino Grandstand. Pero sa mga oras na ito ay napakataas ng araw, napakainit. Pero hindi pa rin napigilan yung mga kasamahan natin dito na kumuha ng souvenir dahil nga ito yung isang napaka-historical na pangyayari sa history ng Philippines, kung saan nag-oath taking yung kauna-unahang presidente ng automated election system. Marami sa mga tao dito ang umakyat pa kanina doon sa stage kahit napakainit, kahit siksikan at doon nag-picture-picture para sa kanilang mga souvenir. Kamusta yung paligid dyan, Ina? Makalat ba? May mga naiwan mga basura? Paolo, siguro higit dun sa nangyaring speech ni Noynoy, yung pinakamalaking, kumbaga, ay souvenir ng nangyari ditong okasyon ay yung gabundok na kalat na iniwan ng mga dumating dito. Nandyan yung mga styrofoam, yung mga plastic, at dahil pinapasok na rin nga yung mga iba't ibang uri ng street vendors, ay nagkalat na rin yung mga kalat doon. Okay, maraming salamat sa iyo, Ina Zara, live po mula dyan sa Quirino Grandstand. Sana dyan magsimula ang pagbabago sa atin, dun po sa mga sasama sa street party mamaya. Sana naman ay hindi tayo maging ganyan kakalat. Simulan na natin ang pagbabago sa ating sarili. Yung mga styrofoam, yung mga papel, yung mga flyers, baka pwede nyo muna pong ibulsa bago, di ba, hindi, instead of ikalat nyo lang dyan. Isa po yan sa mga panawagan ng Eco Waste Coalition. At syempre, ng sambayanan. It's also for us, Oo para naman. rin sa atin yan. Punta po tayo ngayon sa Quezon City Circle. Titingnan natin kung ano naman ang mga preparasyon sa street party doon na magsisimula. Ng alas 4 pa lang yata, may action na dyan. Trish, tama ba? Trish Roque? Yes, Cherry, andito na tayo ngayon sa Quezon Memorial Circle. At ngayon pa lang, parami na ng parami ang mga taong makikisaya dito sa ating street party. Actually, kanina pa lang nung nagsispeech si President-elect Noynoy Aquino, ay nakita na natin na medyo marami ng tao na nanonood ng kanyang speech dito sa Quezon Memorial Circle. At merong ilan sa kanila na nakausap natin, mga nagbaon ng saging, dahil sabi nila ito na daw ang kanilang baon para sa street party. Hanggang mamaya na daw ito na daw yung kanilang kakainin at makikisaya daw talaga sila dito kay President-elect Noynoy Aquino. Medyo mahigpit-higpit na rin ang security dito sa Quezon Memorial Circle dahil yung mga taong pumapasok dito sa circle ay ini-inspeksyon ng mga PSG at ng ilang mga kapulisan natin dito. Marami na tayong nakitang mga security, meron na ring mga ambulansya at syempre marami rin mga bumibili ng mga pagkain, maraming mga food stalls dito sa Quezon Memorial Circle at inaasahang mamayang mga alas 4, alas 5 ay magsisimula na yung ilang mga kasiyahan dito sa stage na nakikita nyo sa aking likuran. Cherry? Trish, but ang aga yata ng mga nandyan na ngayon, nakikita natin marami na sila. Ano ba, iba sa kanila galing sa probinsya? Oo, actually, Cherry, meron tayong mga nakausap kanina. Medyo malayo-layo yung mga pinanggalingan. Mga alas 7 pa lang daw ng umaga. Nagpunta na daw sila dito dahil syempre ayaw daw nilang ma-miss yung kasiyahan dito sa circle. Ano ba ang gusto nilang makita dyan? Yung mga artista o aabangan nila ang bagong Pangulo sa pagdating niya mamaya pang alas 9 ng gabi? Actually, sabi nila, mas gusto nilang makita si President-elect Noynoy dahil inaabangan nila yung song number ni Noynoy mamayang gabi. Oo. Palaisipan pa rin kung anong kakantahin niya. Binanggit niya. Binanggit May na ba report niya? tayo kagabi, kung saan si DJ Santa Ana ay meron siyang report. Oo, akala ko Final joke niya. yun. Totoo ba yun? Totoo, Yung kasi si dalawang ano mismo kakantahin nag-mention sumali Si natin Pinoy kung mismo, joke yun o hindi. Pero ang tatlong binanggit niyang kanta, if I recall, yung una is Estudyante Blues. Dahil may line daw siyang gustong-gusto din, akong nasisisi, akong lagi may kasalanan. Yung isa is Got to Believe in Magic. Oo. No?
At then, yung isa, yung kinanta nun sa Sapul kaninang umaga ng gitaristang nagbibigay pugay kay President Noynoy Aquino. Ano ba title nun? Yung paborito daw ni President Cory noon. Oo, ang title nun, Remember Me or Yeah, Don't yeah, Forget Me or something like that. Oo nga. Oo. Pero pag narinig mo, alam mo pamilyar. Hindi ko maalala yung title, no? Pero So yung, tatlo, baka makatatlong number o pagpipilian niya. mali mo, mag-more Isa yung dun sa- tao eh. Siyempre, Oo nga pagbibigyan naman. yun. Oo nga naman. Oo. So Trish, kamusta dyan ang ngayon, ang panahon dyan? Kasing init ba sa Quirino Grandstand? Cherry, actually mainit dito sa Quezon Memorial Circle. Maraming tao, mga may dala-dalang payong kasi inaasahan nga na magiging maulan ang panahon natin ngayon. Pero actually, ang payong ginamit na nila dahil mainit ang araw dito sa Quezon Memorial Circle. Anong pinakamabentang Noynoy paraphernalia? Marami ba nagbibenta ngayon dyan? Marami actually to, Cherry, yung mga yellow na payong din. Marami ring nagbebenta dito sa Quezon Ginawang Memorial negosyo. Circle. At mga lobo, madami ring nagbebenta dito. Sana, I don't know how we can do this, Trish, no? Pero sana mapanawagan natin na hindi magkalat ang ating mga taong bayan dyan, ang mga nakikisaya. Hindi kagaya ng nangyari sa Quirino Grandstand. Gabundok ang basura. Oo, ina-expect na natin dahil syempre maraming food stalls, medyo madami silang maiiwat na nakalat dito sa circle. Pero oo, sige, Cherry, gagawa natin ang paraan yan. Masabi natin dito sa mga tao, dito sa Oo, circle simulan yan. natin ang pagbabago sa ating sarili. Oo, para Yes. bagay na bagay yung title ng ating special coverage. Trish, Thank you, Trish. dyan, I dyan still sa have a harap ng question. ng stage, no? Di ba may fountain? Alin, Paolo? May fountain sa harap ng stage, di ba? Yung bagong gawang fountain. Where you are. Meron. Ito, nandun sa harap ko yung fountain actually. Pero inaasahan na yung mga tao, lalampas ba doon? So yung iba nasa likod ng fountain? Ganun ba yon? Yes, oo, kasi yung parang pinaka-entrance dito sa grounds, lampas yun ng fountain. Oo. So, So, ina-expect na marami-raming tao, tsaka magsiset up ang mga LED screens dito sa Quezon Memorial Circle. Alright, thank you. Pero bago kami bumitaw sa'yo, no? Para sa mga taong pupunta dyan, saan sila papasok at ano ang pwede lang parkingan kaya? Actually, Paolo, sabi sa atin ng mga guards doon sa entrance, yung parking sa labas lang daw. Mga VIP lang daw yung pwedeng mag-park dito sa loob ng circle. So, meron ding parking para sa media lang, pero yung mga magdadala ng sasakyan, sa labas lang daw sila pwedeng mag-park. At ina-advise na pumasok sila sa Commonwealth entrance ng Quezon Memorial Circle. Alright, maraming salamat. Trish Roque live mula sa Quezon City Memorial Circle kung saan magaganap mamaya ang People's Party. Oh, I think yung inner lane dun sa circle mismo ay gagawing parking. At saka pati daw, ilang mga Diba? parking slots doon sa City Hall ng QC. Oo. No? And this is all in lieu of an inaugural ball. Imbis na isang magarang inaugural ball, frugality nga ang sinasabi ni Pinoy. At sabi niya, I'd rather have a street party than a Kasama yung mga lavish mamamayan. inaugural ball. Oo. Yung stage na gagamitin dyan sa street party na yan, no? Actually, is the stage na ginamit ni President Noynoy sa Tomas Morato, sa isang green event na ginawa. Ganun ba? Yan mismo yung stage na ginamit doon sa meeting de Avance. Kausap ko yung ilang mga karpentero yung isang araw at sabi nila, ito mismo, binabaklas lang Yan nila mismo yung and then they stage. just put it back together. Mga Pero- city engineers yung mga iba. Bakit kaya, mamaya alamin natin siguro kung bakit umabot pa rin ng 10 milyon o kung talagang umabot ng 10 milyon ang Lumampas naging daw. budget. Lumampas pa daw. Oo. So we'll find that out. In fact, yung sa Quezon, sa Quirino Grandstand, no, umabot sa 230 million ang rehabilitation nun. Kasi apparently, nung sinuri nila yung mismong struktura, hindi pala siya earthquake resistant or earthquake ready, parang ganon. So they spent about 230 million refurbishing it, reinforcing it, repainting it. Kaya nakita natin ilang araw bago yung inaugurasyon, ang dami pa nagtatrabaho doon sa DPWH. area. Oo. So medyo matinding budget din yan, 230 million. Okay, so the highlight of the day, attorney, is finished. Yeah. Ano po ang next na what should the people be excited about for today after the actual oath-taking? Well, siguro there will be a little lull first. Magre-rest si Noynoy sa araw. Magre-relax siya, will savor what happened. And then, on to work. People will expect that he will go to work. Because, yun nga ang sabi niya, gusto niyang, madami siyang naiisip sa kanyang ulo. At palagay ko, anong-ano na rin siya, enthused na rin siya
magtrabaho. Did you see that change that you were expecting na parang, did he turn into a statesman from compared to the campaign period? Kung makikita mo siya, no, talagang alam mo na pinag-isipan niya yung kanyang mga sasabihin. Pinili niya yung mga words, mga phrasing at yung mga when to speak in English and when to speak in Tagalog. And he was very firm. He was very firm in what he was saying and very resolute. And at the same time, he looks back, and at the same time, he gets sentimental when he talks about Ninoy and Nonoy. And I can assure you, in effect, he said that I will not do anything bad because of their legacy. And then, yung mga Meron pa siyang itataya ko ang aking buhay. itataya ko ang aking buhay, yung mga soundbite niya, no? Hindi tama na ang mga nagmamalasakit ang mga kinakawawa. Siguro yun ang matatandaan natin sa kanyang inaugural address. Kumbaga si Marcos, this country will be great again. Kumbaga si Erape, wag niyo kong subukan. Oo, subukan. Si FBR, kaya natin to. Kaya natin to. Siguro siya, yun. Madaming pwedeng oo. hindi tama na ang magmabalasakit ay ang kinakawawa. So definitely the expectations are high. The expectations are high as in the case of all other new presidents. Oh, but the good thing there is let's balance it by expecting highly of ourselves as well. That's correct because he cannot do it by himself. And sabi ko nga, a president will have extraordinary powers but at the same time will have extraordinary limitations. Alam mo, isa sa mga inaabangan ko, Paolo, yung ano kayang magiging work ethic dito ni Pinoy, ano? Oo. Anong klaseng work schedule yun sa Malacanang press corps ang kanyang susundin at of course he's going to be a workaholic in his own sense, no? Pero we've had 2 workaholic presidents right immediately before him, si Gloria Macapagal Arroyo, and of course FBR was another known workaholic. Ano kayang oras magsisimula ang araw ng ating Pangulo correct, at anong oras magtatapos? And you could just imagine the burden of the presidency, no? Napakasalimuot ng ating mga problema, napakalalim, napakabigat. And yet he has to decide. At alam niya kung magde-decide siya, merong mga babatiko sa kanya at merong magpe-pray sa kanya. Ganyan lang talaga ang buhay ng isang presidente. Oo, so Hindi tatandaan lahat po natin. matutuwa. Right. Oo. Actually, nung senador pa nga lang daw siya, di ba? Marami bumabati ko sa kanya, sinasabi, wala naman daw siyang ginawa, wala naman siyang na-file na mga bill at kung ano-ano. No? Pero pagkausap mo yung mga close-in niya, yung mga katiwala naman talaga niya sa politika, sinasabi nila, si President Noynoy daw ay laging puyat na puyat doon sa session hall habang sinusuri yung mga budget at iba't ibang mga bagay-bagay na very crucial kumbaga o maselan na mga bagay. So may pagka-workaholic nga daw talaga si President Noynoy. So may kita natin sa darating na mga araw how he ends up working as President of the Philippines. Okay, tingnan muna natin ngayon ang mga aksyon sa Pampanga. Jovi, kamusta na dyan? Alcalde, Balik, Ciudad, Edgardo Pamintuan, Sr. Cherry Paulo, sa ngayon ay naghihintay pa ng turn itong si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo para nga pumunta ng stage at magkaroon ng pagkakataon ng mag-oath-taking kay Associate Justice Datsura. So parang isa ito sa mga epekto ng dahil nga siya hindi na presidente at isa na lang sa dito sa mga lokal na opisyal ng Pampanga, kaya ito ang nangyayari. Samantala, habang naghihintay nga ang mga media sa pagbanik doon ni dating Pangulong Arroyo, ngayon Congresswoman Arroyo na nga, ay nagkaroon ng pagkakataon nga kami na magkaroon nga nitong ambush interview at tinanong namin sa kanya kung ano ang mga sinabi o napag-usapan nila ni President Noynoy Aquino habang sila ay nagdadrive o sila ay kasakay nung mula sa palasyo papunta ng Quirino Grandstand. Ang sinabi niya, nag-pitch daw siya, sinabi daw niya na sana daw ay wag pabayaan itong tinatawag na report na ginawa ng Task Force on Education na roadmap daw on education na sana daw ay ituloy na programa
programa ito ng Arroyo Administration, pero sana daw ituloy ng Aquino Administration. At siyempre natanong din namin siya kung ano na ang mga plano niya, lalo't kongresista na siya. Ang sabi niya, susuportahan daw niya ang mga bills na tungkol sa ekonomiya, at siyempre naman daw medyo local na daw ang kanyang focus ngayon sa mga proyekto para dito sa kanyang bayan sa Pampanga. Cherry, Paolo, yan na muna dahil mukhang matatagalan pa bago si Pangulong Arroyo ay tawagin na sa taas para mag-vote taking. Thank you very much, Jovi. At siguro si Pangulong Arroyo din ay kailangang masanay sa ganitong klaseng setup na hindi na siya yung highest leader of the land and she actually has to wait her turn to be called to swear for office. Oo, oo. At ngayon, narinig natin from Jovi mismo no, sa kanyang report, sinabi niya na nag-usap pala sila sa kotse, no? Tungkol dun sa education nga and Mga programang gusto niyang ipagpatuloy ni Pinoy. So it seems like they're off to a good start, no? Yun nga lang, medyo may initriga si Erwin Tulfo kanina na nung inaabot daw ni Pinoy ang kamay niya, parang hindi daw pinansin ni... Parang 2 beses nating napansin yan. Yung first time, parang hindi yata talaga nakita. Yung second, hindi ko talaga mapansin kung hindi ba nakita o hindi talaga pinansin. Kasi inaalalayan niyang pababa mula doon sa platapormang tinatayuan nila. No? So, malaman natin mamaya kung ano nga ba talaga. Napansin ba o hindi. Anyway, it was a historic day and masasabi nating naging matagumpay because of the fact na nagkaroon tayo ng peaceful transition from one power to another. And marami pong salamat sa pagsama nyo sa amin dito sa News 5 habang atin pong nasaksihan itong very special and very historic occasion. Thank you very much, Attorney Mel Santamaria, for joining us once again. And also giving us wonderful insights dun sa speech at sa mga ng ating trivia bagong din. Pangulo. Okay, magbabalik po ang special coverage ng News 5 mamayang 3:00 ng hapon. Ito ang Pagbabago 2010, ang panunumpa. Ako si Cherry Mercado. At ako naman po si Paolo Bedjones. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano man ang iyong kulay, ang Pilipinas ay nagtagumpay. Kahit galing sa dilim, alam natin ang araw ay sisikat din. Tayo may hiwa-hiwalay, isa ang ating mithiin at pangarap. Bahagharing abot tanaw, mula ngayon'y ating mararating. Bagong Pilipinas, sama-samang ihayag ang tagumpay. Bagong Pilipinas, salubungin natin ang bagong umaga. Muli nating itanghal, bayang nagkakaisa, simulan na natin ang bagong Pilipinas. Sa tulong at patnubay ng Panginoon, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Lubos na pagtitiwala sa isa't isa, at siyang maghahati ng bagong pag-asa. Ng pag-asa. Bagong Pilipinas, sama-samang ihayag ang tagumpay. Bagong Pilipinas, salubungin natin ang bagong umaga.
Sa aksyon ngayong alas 3 ng hapon, katatapos lang ng oath-taking ng mga cabinet members ni Pangulong Noynoy Aquino sa Malacanang. Susunod naman ang kanilang unang cabinet meeting. Para sa update, makakausap po natin si Maricel Halili. Maricel? Maricel? Noy Aquino kaninang umaga, ganun naman kalit yung pagsisimula ng mga aktibidad niya ngayong hapon pagdating niya dito sa Malacanang. Alas 2 ng hapon dapat nagsimula ang oath-taking ng mga bagong opisyal ng gabinete, pero pasado alas 3 na ng hapon nagsimulang manungpa ang mga bagong appointees. Bukod kasi sa 26 na cabinet officials na nanumpa ngayong araw, mayroon ding 181 na mga local government officials ang kasabay na nanumpa. At dahil nga sa dami nito, hinati nila sa 8 grupo ang mga opisyal na nanumpa at tiga-tiga 20 opisyal ang nanumpa sa harapan ng Pangulong Noynoy Aquino. Kabilang na nga dito yung ilang mga kinatawan ng mga bayan, gobernador, alkalde, vice-alkalde, mga board members at hanggang mga konsehal. At kakatapos-tapos nga lang ng oath-taking ng mga cabinet officials, pagkatapos ito ay didiretso naman sila sa Aguinaldo State Dining Room para sa kauna-unahang cabinet meeting ng mga bagong appointee. Inaasahan na pag-uusapan nila dito ang mga marching orders ng Pangulong Aquino. Pero matatandaan natin na kanina ay nagbigay na ng mga paunang kautusan ang Pangulong Aquino sa kanyang inaugural speech. Kasama na nga dito ang kanyang mga orders sa Department of Justice, Department of Foreign Affairs at sa Department of Agriculture. Pero meron pa naman silang sapat na panahon para ipagpatuloy ang pulong ng mga gabinete dahil magsisimula pa ang Vandenor bandang alas 6 ng gabi mamaya, kung saan inaasahan na humigit kumulang 600 dignitaryo ang dadalo. Kaya naman Pinoy na Pinoy ang magiging tema ng Vandenor para daw ipagmalaki rin ang kulturang Pinoy sa mga banyaga nating bisita dito ngayon sa araw ng panunumpa ng Pangulong Noynoy Aquino. At pagkatapos noon ay magkakaroon lamang ng panandali ang presidential time, o President's time, ang Pangulong Aquino at panandalian muna itong magpapahinga mula sa mahabang araw ng kanyang mga aktibidad at pagkatapos ito ay didiretso naman siya sa Quezon City Circle para dumalo sa street party. Ameline? Okay, maraming salamat sa iyo, Maricel Halili. Nag-uulat po ng live mula sa Malacanang. At patungkol naman doon sa street party na binanggit ni Maricel, tuloy ang pagdating ng mga tao sa Quezon City Circle para nga sa gaganaping street party doon. At para sa update, makakausap po natin live si Kay Imson. Kay. Yes, Amelie, naaabot ng halos nasa 3,000 kapulisan ang nakadeploy ngayon dito sa Quezon Memorial Circle para magbigay ng seguridad sa mga tao na makikisaya sa street party ni President Noynoy Aquino mamaya. Sa kasalukuyan, naaabot ng halos nasa 3,000 hanggang 4,000 katao ang nandito ngayon at inaasahan na pagsapit ng alas 5 ng hapon ay dadagsa pa ito at maaaring umabot sa 150,000. Sa kasalukuyan ay nananatiling tirik na tirik ang araw. At makikita nyo nga sa likuran ko na yung mga tao ay nakapayong pa. Sa mga gusto makiparty dito sa Quezon Memorial Circle, meron lamang 2 entrada na pwede lang pasukan. Ito ay sa East Avenue at sa Commonwealth lamang. Ameline? Okay, maraming salamat din sa iyo, Kay Imson. Nag-uulat po ng live mula sa Quezon City Circle. Magbabalik po ang aksyon ngayon, mamayang alas 5 ng hapon. Ako po si Ameline Veloso. Sa aksyon ngayong hapon, patuloy pa rin ang pagkapal ng tao sa Quezon Memorial Circle kung saan gaganapin ang street party ni Pangulong Noynoy Aquino mamaya. Para sa update, makakausap po natin live si Trish Roque. Trish. Yes, Ameline, andito tayo ngayon sa Quezon Memorial Circle kung saan nagsisimula na ang programa dito sa stage sa aking likod. Pero bago nangyari ito, nagkagulo ang ilang mga tao na gustong magkaroon ng mga upuan na ibinibigay dito sa circle. Nagkaroon kasi ng hindi pagpila ng mga tao at hindi na sila nakontrol nitong mga nagbibigay ng upuan kaya medyo nagkaagawan, nagkatulakan.
At galit na galit yung ilang mga nakausap natin dahil sabi nga nila ay hindi daw naging organisado yung pamimigay nitong mga upuan na ito. At ito, nakikita nga natin sa video ngayon na talagang nag-aagawan nitong mga tao at naghahanap ng kanilang mga pwesto dito sa Quezon Memorial Circle. Pero tiniyak naman ng ating mga kapulisan dito na maayos naman ang seguridad sa ngayon. At nagkalat din itong mga nagbebenta ng mga Noy-Noy souvenirs dito sa Circle. Yung mga namimigay ng, nagbebenta ng chaleco, ng jacket na nagre-range from 1,200 to 1,500 pesos. Tapos yung mga payong, mga 50 pesos hanggang 100 pesos, nagkalat yan ngayon dito sa Quezon Memorial Circle. At eto, nakikita nyo, may mga banner, may mga pamaypay na pinapamigay yung mga ilang volunteers dito sa Circle. Okay, at sa ngayon, ito na nga nagsisimula yung programa. At kung gusto nyo makita ito, yung mga upuan dito sa likod, ito yung mga yon, yung mga taong nag-aagawan doon sa upuan kanina, naghahanap pa rin sila ng kanilang pwesto dito sa Circle. Nakausap natin yung ilan sa mga head ng security, yung QCPD dito sa Circle, at sabi nila nasa halos 20,000 tao na ang mga tao dito sa Quezon Memorial Circle, at inaasahang dadagsa ito hanggang 150,000 mamaya. At alas 9 inaasahang darating dito si President Noynoy Aquino. At alas 7 inaasahang magsisimula yung variety show kung saan magpa-perform ang ilang mga artista na inaabangan din ng mga tao dito sa Circle. Amelin? Maraming salamat, Trish Roque. Nag-ulat po ng live mula sa Quezon City Circle. Magbabalik po ang aksyon ngayon mamayang alas 8 ng gabi. Ako po si Amelin Veloso.